Okay, so kailangan nyo pa rin ng product research para po hindi po masusunog yung pera nyo. Kasi once na bumili kayo, nag-oversupply kayo ng gusto nyo ibenta sa Amazon, tapos hindi naman pala siya nabenta sa Amazon, matutulog po yung pera nyo or malulugi po kayo. Worst case scenario. Diba? So, I always advise or recommend sa mga tao na or sa mga seller na kapag po kayo magbebenta, make sure yung items is pwede nyo pa siyang ibenta sa ibang platform. So, kung hindi siya mabenta sa Amazon, maybe you can sell it through other platform or kung meron din naman kayong trade license naman, you can create your own e-commerce website. Then from there you can sell it, no? So ganun po yung ginagawa namin kapag po actually yung Amazon para sa akin. Kung ano yung hindi bumebenta dun sa e-commerce website ko, dun yun yung nilalagay ko dito sa Amazon. So kabaliktaran. Okay, kung sa inyo naman, kung mag-start po kayo ng e-commerce business, kung ano yung hindi mabenta sa Amazon nyo, yun ibato nyo dun sa gagawin yung platform sa another platform kung saan pwede mabenta yung items mo. Or otherwise, you can also sell those items sa social media. Okay, meron naman tayong marketplace na tinatawag sa social media. So, uh, another recommendation or suggestion, kapag po kayo magbebenta, make sure yung product is non-expirable, hindi siya na-expire. Kasi po, kung hindi man siya mabenta kaagad, at least nandyan niya lang yung items. And then, pwede nyo siyang store ng matagal. Compare po sa may mga expiration, kapag po inabot na yun ng expiration, hindi niya na po siya pwedeng ibenta. Especially dito sa UAE. Kasi po, kapag po nagbenta kayo ng expired na, syempre makakasuhan kayo. Even Amazon can also deactivate your account kapag po merong mali or merong problema sa binibenta nyo. Okay, so those are just only the tips na kung saan pwede nyong gamitin kapag po kayo magbebenta ng item. Okay? So, the question is, ano ba ang pwede natin i-product list today? Okay, nag-iisip ako ngayon, hindi ko alam kung ano ba yung magandang i-product list. But if you have any suggestion guys, no, then maybe gawin nating ano yun, gawin nating example for product listing. Okay, para may idea kayo kung paano mag-product list. Ang tanong ko ngayon, guys, majority ba dito mayroon ng mga Amazon account? Okay, so umpisa natin dito kay Sir Fred. Sabi niya, paano daw yung may mga brand name, need ba ng approval? Like Black and Decker. Okay, so pag mga branded naman po ng mga items, kung basta lang kayo nag-upload and then hindi kayo nanghihingi ng approval from the brand owner, ang tawag po dyan bad listing. So pag nakita po yun ni Amazon, tapos basta lang kayo nag-upload ng item, ang pwede po mangyari doon is pwede niyang tanggalin yung item na yun na product list mo. So medyo ano nga lang, medyo maproseso nga lang. Pero pag nakuha mo naman yung approval niya, then tuloy-tuloy yun. Sabi ni Omar kung pwede daw din ba ikaw mag-deliver nung in-order ng customer sa Amazon. Yes, that's possible. You have to choose FBM. Okay? Ang tawag doon is fulfilled by merchant. Self-ship ang tawag doon. So, kung gusto mo siyang ipadala kung gusto mo ikaw mismo magdala sa customer, that's possible. Let's try a bundle, ano? So, for example, guys, dito, pakita ko lang yung screen ko. So, ready ko rin yung Photoshop ko. Hindi ko na rin po hindi ako magtuturo ng Photoshop dito. I-ready ko lang siya, no, para makita nyo lang kung paano mag-start sa pinakasimula. Pag wala po kayong idea kung paano mag-edit ng mga picture, you can always go to canva.com. Pwede po kayo dyan mag-edit ng picture. Okay? So dito po pwede kayo mag-edit ng picture para po sa i-upload nyo sa Amazon. Okay? So let's go back, no? Sabi ni Miss March kanina, gusto niya yung bundle. So papakitaan natin siya kung paano mag-upload ng bundle. But before that, Miss March, mag-upload muna tayo ng simple mag-upload muna tayo ng simple item para makita ng iba kung gaano kadali mag-product list. Okay? So Yes po, single item muna. single item lang muna. May nakita kasi ako sa Facebook. Tinatry kong kontakin. Ito. Tinatry ko siyang kontakin yung nung nagpapasabay. Gusto ko magbenta nito sa sa
Actually, hindi to. Yung sa yellow gusto ko eh. Kasi yung sa yellow, ah mahilig kasi ako sa malamig na tubig. So, ang ginagawa ko, gumagawa ako ng yellow. Tapos nilalagay ko lang sa ref. Tapos tuwing maliligo ako, yun yung ginagamit ko. Tapos paminsan ginagamit ko din pag iinom ako ng juice or soft drinks, mga ganun. So, I don't know kung anong tawag doon. Pero try natin hanapin, no? Ano kayang brand nun? White Horse. Ano to? Kapag po kayo maghahanap ng I mean kapag mayroon na po kayo na napiling product, no. Yung product na yun, pwede niyo i-search siya sa Google. Then kayo na bahala ngayon kung paano siya i-edit. So for example, ito meron ako nakuha and I'm not pretty sure kung ito ba talaga yun, but I will just show you how it paano yung process nung pag-upload. Ayan, yan, yung kay Del, yan, ganyan. Saan mo nabili? Ayan, ganyan. Ayun, no? Oo, tama. Ayan. Ganyan yung yung hinahanap ko. Meron pala dito. Ang tagal ko na naghahanap niyan kasi talagang gusto kong gumawa ng ng yellow. Anyway, so yun. Okay, so let's start, no? So, all you have to do is to grab pictures online. Okay? So, meron dito meron ditong galing sa Shopee. So, check natin kung pwede natin mag-grab lahat yun. Guys, you have to remember, kapag po kayo magpa-product listing sa Amazon, meron kino-consider si Amazon na size. Okay? So, yung ano ba yung mga requirements kapag kayo po ay magpa-product listing? Okay? So, number one dyan is yung images. And number two, yung product title. Siyempre, lalagay mo yung price. Make sure na alam mo na yung price, no? Sulat ko na rin. Kasi mamaya may tatanong, sir, magkano ba patong natin dyan? So, at least 30% to 50%. Tingnan natin, yung base tayo dito sa Shopee kung magkano to. So, 25 only. 25 pesos. Isang bag. So, ibabundle natin siya. At the same time, ibabundle na. Try natin i-bundle, okay? So, asa na yun? Okay? Margin or profit. Kapag po kayo magbebenta, make sure you have a 30% profit or 50%. But sa retail, I suggest 50% pataas up to 100% or 200%. Pag bulk naman kasi, kami ang pinapatong namin is 30% to 50%. Pero kapag retail, I suggest 50% up to 100%. Dodoble niyo yung price. And then, ano pa yung requirements natin? Okay. Ito yung pinaka-importante. Okay, pwede kayo mag-take note, guys, ha? Pwede kayo mag-take note para yun, 'di ba? Si Del na nagte-take note eh. Okay, naghang na naman yung computer ko. Anyway, before tayo yun sa Pilipinas, before ako before ako mag-proceed, ito yung mga kailangan na prepare kapag po tayo mag-start ng product listing. So, number one, images. At least, meron kayong 5 images. When it say 5 images, meron po kayong 5 different angles. And then, product title, product description, yung price, make sure alam niyo na yung wholesale price. Tapos alam niyo na kung magkano yung lalagay niyo. And then barcode. Okay, so ito na nga yung natin, yung kailangan nating kunin before tayo mag-product listing. So sabi ni Ems dito, kung pwede daw ba Philippine SIM card? I'm not sure kung pwede, but I think pwede naman siguro. Pero hindi ko kasi alam kung saang category siya magfo-fall yung SIM card na yun. But I don't know kung pwede siya or hindi. So images, guys, kailangan yung mag-grab lang ng picture kahit sa internet lang. Okay? At kailangan meron kayong 5 na at least 5 angles. So si Amazon, guys, meron siyang nire-require na size when it comes to images. Ang nire-require niya is a minimum of 1,000 pixel by 1,000 pixel up to 2,000 pixel by 2,000 pixel. Pag mayroon po kayong idea sa Photoshop, sundan nyo lang po yung ginagawa ko. Okay? So, what I will do is I will just open new and then dito sa pixel, ayan, you can choose inches, centimeter, millimeter, points, pigas, or columns. So, I will choose pixel. Okay? You can also choose centimeters if you want, no? Convert nyo lang yung pixel into centimeters. But I will use itong pixel. Okay? Pagdating sa resolution, 72 or 150 is fine. Okay? Ito yung resolution niya. Okay? Then, use RGB. Okay? RGB is for digital and CMYK is for printing.
Okay, so we always use, kapag ipopost namin sa social media, we always use RGB colors. Okay, kung gusto niyo naman na for digital printing, we use CMYK. Okay, magkaiba po yung RGB tsaka CMYK. Yung CMYK mas maputla. Okay? So gusto natin matingkad yung kulay, so we use RGB. Then magpo-produce siya ng sarili niyang uh, artboard. So yun nga, balik tayo din sa Google, no? I'll grab this white horse image. No? So I'll try to paste it here. So I'll try to sell one piece in plastic bag. Okay, so yung price niya is 25 pesos per bag. So I can sell it for around let's say 10 dirhams. Kung gusto mo siyang i-bundle, no, you can duplicate it. Like for example, gusto mo ibenta siya ng for 10 dirhams or let's say 25 dirhams. The customer will get three pieces. Three pieces of bag. Okay? So since gusto natin isa, mamaya ibabundle natin siya. Okay? So para simple lang, so, isa lang muna yung ano natin, lalagay natin. Okay? So, again, si Amazon guys, it also require a white background. So, kung yung picture po is may background na ibang kulay, I suggest na i-crop, i-ano niyo siya, tanggalin niyo yung background. Okay? What if, sir, yung image is merong hindi namin matanggal yung ano, yung background. So, for example, I'll show you one example, guys, no? Only an example. For example, meron kayong gusto ibenta sa Amazon na item, pero yung nakuha yung product, I mean yung nakuha yung image is mukhang ganito na imposibleng i-crop. Meron tayong technique diyan. Okay? So pag linagay mo na siya dito, ang gagawin mo lang is i-crop mo lang siyang ganito. Pakita mo lang na merong white background sa likod. At least meron pa rin siya white background. So ganun yung isasubmit mo sa Amazon pa nag-product listing kayo. Okay, kung meron background yung item na mahirap itanggalin, can be also consider na white background siya. So balik tayo dito sa plastic bag. So I'll save this one. Ang tinatanggap pong file ni Amazon kapag mag-upload ka ng image is either JPEG file or PNG file. So I'll choose JPEG file kasi sa JPEG file kaya ko siya i-compress. So plastic bag. So i-compress ko pa siya para malinaw siya tingnan pero maliit lang yung bigat nung ano pag in-upload ko siya. So I'll choose low. Dito na ako kukuha. So mapapansin niyo guys dito, ayan may may yellow talaga. Sorry, natatawa kasi ako. So try ko din ilagay itong picture ng yellow. So try natin siya ilagay para makita. Tama nga naman, 'di ba? Para makita yung actual na anong resulta yung lalabas. Okay, tapos balik tayo dun sa Shopee. Ang kulit ng post na to. Ayan, yan, ito. Maganda to. Okay, screenshot ko lang. Kunin natin tong ano. Ito na lang na yellow. Galing nung naka-isip nito. Okay, so pwede mong gamitin yung paint sa computer mo. That's also possible. Ayan. So, pwede na natin alisin to. Ilang pictures na meron tayo. Ayan. So, let's add more. No, lagyan natin kung wala nang ibang picture, no. Pwede kayo combine. For example, ito lagay ko lang sa taas. Pakita natin yung finished product. So, meron na tayong finished product nung yellow. So, meron na tayong pang-apat na picture. Siguro pwede natin ilagay. Wala kasi picture ng yung actual product eh. Anyway, I think ang pwede natin gawin is ito. Side natin ng ganyan. Kasi isa, side natin ng ganyan. Ayan. So, ayan. Para magmukha siyang kaakit-akit. Di ba? So, kapag po kayo mag-create ng image, no, you should be creative para maging kaakit-akit siya pagdating sa Amazon. Okay, so number 5. Ayan. So, meron tayong 5 images. Okay? So, kapag meron na kayong 5 images, no, you can now go to, yung list natin kanina? Okay, so 1,000. Okay, this is the resolution. So, after that, we have product title, no? And product description. So, mamaya papakita ko sa inyo saan tayo pwede kumuha ng mga product description na yan. Okay, so let's go to Amazon.